Hello, hello. At magandang hapon sa inyong lahat dyan, mga kapatid, mga kaapunte. Welcome sa aking YouTube channel. At yon, at meron na naman tayong i-discuss na panibagong coins, guys. Ayun. Doon, papasalamat pala ako dun sa mga nag-follow, nag-share at nag-likes ng ating mga video. At dun sa mga bagong followers, at the same time mga viewers natin, don't forget to like, share, follow nyo yung ating mga videos. At the same time pakisubscribe na rin po ng ating channel, at para naman ma-notify kayo kung gusto nyo ang mga ganitong klaseng content natin, guys. Alright, so sa ngayon, guys, bago ang lahat discuss muna natin itong 1 peso na 1991, no, na BSP series up to 1994. Yon, guys, ha. At ito yung ika nga small type na kalabaw. So I hope sana kahit paano, lalo na doon sa mga nagbubuo ng mga series, I hope sana meron na kayong kumpleto na kayo nito, dahil napakahalaga nito, guys, doon sa mga, lalo na sa mga coin collectors, no, at sa mga gustong magbuo dyan. At isa to sa mga dapat na meron kayo, yung complete set nitong ikang series na ito, guys, no? At papakita ko na sa inyo, guys. At ito na nga. Ayan yung ating coins. Yan yung kanyang obverse. Okay, kita nyo ba, guys? Yan yung kanyang obverse. Ang 1 peso, Republika ng Pilipinas, doon sa kanyang taas. Ang ating pambansang bayaning si Jose Rizal. Ayan ang kanyang script name, at the same time yung script na year, mint, kung kailan siya na-mintage. Alright, 1991. Sa kanyang obverse naman, ayun, yung 1 peso, at the same time yung ayan, yung parang tamaraw. Ayan. At yun yung kanyang pangalan. Okay. Ano ba ito kanyang pangalan? Ika nga Anoa. Ayun. Anoa Mendorensis. Anoa Mendorensis. Ayan. Pero tamaraw yan, guys. Ayan. Kumbaga mas maliit sa kalabaw yan, at medyo matutulis ang sungay. Ayan. Okay. So yun yung i-discuss natin na na 1 piso coin na small to. May malaki nito, guys. Ito yung ito yung small type niya. So simulan na natin. Ayon sa numista, ito ay ginawa dito sa Pilipinas. Issuing bank ay ang Central Bank of the Philippines. Period na Republic, 1946. Ang kanyang type, standard circulation coin. At year mintage from 1991 up to 1994. So may 4 lang na years, no, from 1991 up to 94 na inilabas yung ganitong coins. Currency piso, composition stainless steel. Ayun. Ang kanyang bigat ay may bigat siyang weight na 4 grams. May diameter na 21.6 mm. May thickness na 1.7 mm. At shape round. Yung technique, milled orientation, medal alignment, na demonetized noong January 2, 1998. Yun. Halos kasabayan lang di siya nung 25, no? Tsaka nung 50 centavos na 1991 at tsaka 1994. So sabay-sabay silang na-demonetize.
Katulad nung the last time na na-discuss nating coins guys. Ayan, at ang series niya, Improved Flora and Fauna Series. Ayun, yan yung kanyang series. Improved Flora and Fauna Series. At ang kanyang obverse, ito yung obverse, hindi, dito sa likod. Ayan. Ang kanyang obverse, Bust of Dr. Jose Protasio Rizal Mercado, facing right. Ayan. Okay, facing right, no? Script Latin, lettering Republika ng Pilipinas, Jose Rizal 1991. Ayun. At sa kanyang reverse, yung Tamaraw, may isa pa siyang pangalan, no, na Bobalos Mendorendis, Bobalos Mendorensis, running right. Yun. Script Latin, lettering 1 peso, Anoa Mendorensis. Ayun, yung pangalan niya sa baba, Anoa Mendorensis. Alright, namin siya sa BSP Security Plant Complex sa Quezon City, Philippines. At Royal Mint, meron palang Royal Mint na yan, Trisant, United Kingdom, 1968. Ayun, meron bang inilabas to na Royal Mint? Ayan. Ayan. So ito guys, may ginawa ito na from 1991 up to 1994, no? Ayan. So, at least na-discuss na natin yung kanyang classification at yung features nitong coins na ito. At ngayon naman ay natin, i-discuss naman natin guys yung yung mint year, kung ilan ang iganawa per year, no? At yung value niya as of now based on Numista. So itong 1991 ngayon guys, itong 1991 na ito ay may frequency or ginawa siya na 31%, no? So 31%, no, based on Numista. At ang value sa ngayon nito, nitong 1991 na ito, na 1 peso, sa good condition niya, meron na siyang 5.70, no, 5 pesos and 70 centavos. At sa kanya namang very fine condition, meron na siyang 31 pesos, at sa extra fine meron namang share 39 pesos, at sa almost uncirculated 39 pesos din, at sa uncirculated niya 55 pesos. So yun po ang value niya ngayon based on Numista. Okay? So yun yung mga pwedeng guidelines ng 1991. At dumako naman tayo sa 1992 guys. So yan. Ayan ang 1992, almost the same. Doon lang sila sa ito. Yung year na 1992, okay? So, i-discuss naman natin ang kung ilan ang frequency nito at kung ilan ang na-mint nito. So, ito ay noong 1992, 28% ang frequency or mintage nitong coins nito. At ang kanyang value naman from very fine nasa 25 pesos, at yung extra fine niya is 36 pesos, yung almost uncirculated is 36 pesos, at yung sa uncirculated niya 36 pesos din guys sa ngayon. Yun po ang base sa estimated value ngayon ni Numista. Ayan guys. So yan yung 1992 na 1 peso small type na
Flora and Fauna series. Alright? So dumako naman tayo ngayon dito sa 1993. So almost the same lang sila. Ayun. So yan, almost the same lang ng pagka-coins. So dito lang sila nagkaroon ng sa sa mint year 1993. So ito namang 1993 guys ay meron siyang 28% din na frequency at the same time yung minute. So madami-dami din So 28% almost pare-parehas lang. Yung isa 31 tong 1992, 28 tong 1993 is 28% din ang frequency. Okay? So tingnan natin yung kanyang value. Ang kanyang value sa ngayon based on Numista, ang kanyang very good ay nasa 14 pesos. Yung nasa fine is 14 pesos din. Ang very fine 16 pesos. Sa extra fine 23 pesos. Sa almost uncirculated 23 pesos. At sa uncirculated niya is 50 pesos. Yun. So yun guys, I hope na sundan nyo yung mga value nito, So kaya nga yung uncirculated nito is nasa 50 pesos na sa ngayon based on appraised value ni Numista. Okay? So punta naman tayo dito ngayon sa 1994. So at least guys, dapat mayroon din kayo nito, makompleto nyo yung series nito. Yung itong apat na to na 91 up to 1994. Ito yung kanyang 1994. Ayan guys. Ayan, 1994. Okay. So ayan, yan lang sila parehas lang naman sila ng pagka-coins. Sa dito lang nagkaiba 1994. Sa kanya lang mint year. At ang kanyang mint or frequency na ginawa is 51%. So ito ang pinakamarami, 51%. Pangalawa yung 1991 at halos magkaparehas lang yung 92 at 93. So ito yung pinakamadami na almost common lang, 51% ang frequency at yung namin itong 1994. Ayan. Tingnan natin para makita nyo yan. Ayan, ganyan na nga natin. Ayun. Ayan, di makita yan. Ayan, yung peso na 1994. So meron siyang frequency na 51%. Pagka-mint, yung pagkagawa. At yung kanya namang value for today, ayon kay Numista, ang face value na ngayon sa fine condition nasa 6.30 pesos, 6 pesos and 30 centavos sa fine. Sa very fine 13 pesos. Sa extra fine is 21 pesos. Sa almost uncirculated is 23 pesos. At sa uncirculated is 55 pesos. So halos pare-parehas lang ang kanilang mga uncirculated. Yung mababa lang ay yung uncirculated noong 1992 naman, So ganun pa man, may value pa rin itong ikangang piso na to from 1991 up to 1994. So ito baka pagdating pa rin ng araw medyo tataas pa rin to dahil uncirculated na ito. Kumbaga hindi na na to yung hindi na nagsi-circulate, na demonetize na siya noong January 2, 1998, So malamang sa malamang na medyo tumaas pa ang value nitong coins na to, lalo na pag very fine or uncirculated yung inyong mga coins na ito, lalo na sa ngayon, at i-prevent nyo pa rin yung kanyang kagandahan ng pagka-coins. So ayan, I hope guys at nabigyan ko na naman kayo ng mga
type of coins na dapat nyong i-collect or doon sa mga nagbubuo ng mga series. Yan po ay dapat nyong isama sa inyong mga collection para naman kahit pa paano makompleto nyo yung series ng 1 peso coin. Alright? So, I hope nag-enjoy kayo sa aking maikling video. At don't forget to follow, share, at pakisubscribe na rin po ng aking channel. At yun, mabuhay po ang lahat. At hope to see you again sa aking next video. Mabuhay and God bless. Bye-bye!